the Lord. Sige po tayo pumilisan pa po pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sige po malakas po ng palakpak sa ating Diyos na buhay. Lahat po ng pinag-aarian po ng ating mahal na Panginoon sa umaga nito ay magalak, magsaya. Amen. Maganda po. Ganda ang ating mga sarili. Sa umaga po ito, yamang kakapagpuin po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po inaaniyahan ko na po ang lahat na magsitayo at tayo po patuloy po na ilagak ang ating mga sarili po sa ating Diyos sa buhay. Yamang naririto po siya sa ating kalagitnaan, sa lugarin po ng Angono chapter. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We welcome you in this place, Lord. Manifest your spirit, Jesus. We welcome you in this place, oh God. Oh, hallelujah. We honor you, we glorify you, Jesus. Tunay nga Panginoon, sa oras po na ito, God. Wala po kami ibang itataas, kundi ikaw, Ama, aming Jesus. Patuloy po namin hinahangad ang iyong banal na spirito. Patuloy po namin maranasan, O God, sa lugar ito. Tunay nga Panginoon, tama mo po ang aming mga puso. Linisin mo po ito na iyong banal na ito. Upang malaya ka po kumilos, umalaw, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Yamang hindi ka po nakatingin sa dami, Panginoon, kundi nakatingin ka sa bawat buhay ng iyong mga anak, O God. Tunay nga, Panginoon, dalawang tatlo nagkatipo, naroon ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin sa umagang ito, O God. Tunay nga, napakalaki ng aming ekspektasyon, O Diyos, na patuloy namin matatanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na gumagawa ka na sa oras na ito, O God. Ipapamalas mo ang iyong dakilang paggawa, O God, sa buhay ng bawat isa, sa bawat buhay ng bawat isa, O God. Ay ang manifestasyon ng Panginoon na patuloy nilang mararanasan, O. Salamat po, Panginoon. Patunay nga, O God, ang Victorious Miracle Jesus Ministry ay patuloy na nananagumpay, Panginoon, sa bawat lugarin na iyong itinayo, Panginoon. Salamat po, Ma. Tunay nga mula umpisa hanggang sa pagtatapos, O God. Ay tunay nga pangahawakan mo itong Panginoon. Salamat po sa lingkod mo, Panginoon, na itatayo mo at ititindig mo, Panginoon, sa araw na ito. Pinili mo siya, hinirang mo siya, Panginoon, pang maglingkod sa iyo ng buong katapatan, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, na gagawin mo siyang instrumento, daluyan, Panginoon, na iyong mga salita, na iyong pagpapala, patuloy sa bawat buhay na makakarinig po, Panginoon, ng iyong mga salita sa umaga po. O, dakila ka, maluwalhati ka, Panginoon, sumagin. Sumayo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Sige po, patuloy po natin purihin ang ating mahal na Panginoon. Hayaan po natin na sa oras po na ito ay patuloy po natin maitaas ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Sige po, tinatawagan po natin ang ating minamahal na kapatid mula po sa buhay po ni Sister Abigail Marafina. Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa awit 9 verse 1, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kamanghamanghang ginawa mo, Yahweh, aking isasalaysay. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Amen. Hallelujah. Kaya magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Yes, O God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, sarap magpuri.
sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama ng may ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa lagisang Diyos, lagisang Diyos, lagisang Diyos, Jesucristo. Tayo na sama-sama na magaling ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa lagisang Diyos, lagisang Diyos, lagisang Diyos, Jesucristo. O kay sarap mangsuki, mambasa ating Diyos. O kay sarap umawi, may sa ating Diyos. Sabay-sabay na itaas ang ating mga bibig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama magaling ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa lagisang Diyos, lagisang Diyos, lagisang Diyos, Jesucristo. Amen, hallelujah! Sa lagisang Diyos, lagisang Diyos, lagisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Yun nga, ang Diyos natin ay tapat at makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Hallelujah. Narito kami, Panginoong Jesus. Patuloy na umaawit, O God. Hallelujah. Patuloy mong pangunahan, O Diyos, ang gawain na ito, O Diyos. Pagkapat kami po ay kulang, O God. Ikaw po, Panginoon, na magkukumpleto ito, O God. Hallelujah, Jesus. Ikaw nga po, Panginoon, ang tunay, O God. Hallelujah, na manghuna, O God. Hallelujah. Sa bawat isa, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, sa oras na ito, O God. Hallelujah. Tapat ka, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, O God. Yes, Lord, Lord Jesus, O God. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ang tulad ko. Ikaw ang lahat, magiging
Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Tunay nga, O Diyos, katapatan mo, O God, hallelujah, sa aming buhay, O God. Patuloy mo kaming patawarin kapag galugat sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo, O Diyos, hallelujah. At sa kabila nito, Diyos, patuloy mo kami noon. Panginoon, na ikaw ang tunay, O God, hallelujah, na aming may taas, O God, hallelujah. Ikaw po ang mga tunay, Panginoon, na namumubo, Diyos, hallelujah. Patuloy mo buksan ang aming puso at isipan, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, na aming tunay, Panginoon, na malakaron, O Diyos, hallelujah, Jesus. Tanggapin mo, Diyos, ang aming umaawitin sa iyo, Panginoon. Ikaw nga po, God, hallelujah. Na gumabay, O God, hallelujah, Lord Jesus, O God. Yes, for me, Lord, O God, hallelujah. Yes, O Jesus. Sa iyo, Panginoon, na dapat ibalik ang mataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan namin, mahal na Panginoon. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Ito po, tayo po minsan na po makakaupo na po sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. At tunay nga pong hindi po'y bumabati po tayo ng isang pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Tunay nga po sa Pangulo po ng ating mahal na Panginoon, ating Diyos, ng kapangyarihan sa lahat, ay patuloy po tayong naririto sa umaga pong ito na darako sa pagbibigay ng ating mga ikapo at handog sa ating mahal na Diyos. Kaya po, minsan pa po tayo po yung makapagbukas po ng kanyang salita mula po sa bahagi po ng aklat po ng Lucas 6 verse 38. Sabi po rito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen? Sabi nga po doon, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Amen? Sino na po ba dito ang tumanggap? Amen. Sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Lahat na po tayo ay nakatanggap po sa ating mahal na Panginoon. Dahil po sa ating, pagbibigay. Amen. At ang pagbibigay po ay tunay nga sa pamagitan po ng ating pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya po tayo nakakapagbigay dahil po tayo ay nakakaranas ng pagpapala sa ating mahal na Panginoon. At tungo po rito ay pagsunod po natin, amen, sa ating Diyos na buhay. At tunay nga sa pagsunod po natin, doon po yung kalakip ng ating pag-ibig. Dahil nalaman po natin na tayo po ay nakakapagbigay dahil, bakit po? Dahil mahal po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pagbibigay, dito po tayo sinusukat po ng ating mahal na Panginoon, no? Sabi po rito, bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw Amen. pa. Hallelujah. Amen. Sabi po doon, siksik, liglig, at umaapaw pa po
Kaya tunay nga po no, yung pagbibigay po natin, once po tayo ay nagkaloob sa ating mahal na Panginoon, ay tunay nga hindi na po tayo nawawalan, hindi na po tayo nagkukulang. Yamang pangako po ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw pa na pagpapala ang kayang ibalik ng ating mahal na Panginoon sa ating pagsunod sa larangan ng pagbibigay. Kaya po, tunay nga sa mga hindi pa po nakakapagbigay, amen. Tunay nga, lalo po yung mga nakakapanood po ng live video po na ito. Tunay nga, subukay po natin ang ating mahal na Panginoon upang maranasan po natin ang salita po niya dito po sa Lucas 6 verse 38 na ang pagpapala na siksik, liglig at umaapaw ay patuloy po nating maranasan. Amen po ba? Kaya po sa oras po na ito, minsan pa po tayo magalak at magbigay sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting alin, kasabay ng pagsamba, papupuri, kasabay ng pagsamba, papupuri. Amen! Hallelujah, praise God. At di po tayo po minsan pa pong tumayo. At patuloy po nating balain po, extend po ang ating mga kamay sa offering bucket po na nasa unahan. Yan po natin ang lahat po ng ating binigay sa Diyos. Ito na nga, hindi po ito masayang. Patuloy po ito maging kagamit-gamit po sa ubasan po ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, napapagbiyaya, nagbibigay sa amin ng umaapaw na pagpapala. Maraming salamat po Diyos sa mga puso po ng mga anak mo na naririto. At tunay nga pong bukas palad at tunay nga buong pag-ibig po nilang ginagawa ang kanilang pagbibigay sa iyong gawain. Lord, salamat po Panginoon sa katapatan po ng iyong mga anak, Panginoon, sa larangan ng pagsunod po nila sa pagbibigay. Lamang po Panginoon, nahawakan po namin yung mga salita o Diyos na kami po ay magbigay ng buong puso, ng buong kagalakay, buong tunay ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ang siyang mararanasan namin, hindi lamang po kami, Panginoon, pati rin po ang aming pamilya, aming mga magulang, ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, Panginoon. Tunay nga lahat po ng ito, O Diyos, tunay nga makakaranas rin po ng pagpapalang nagmumula sa iyo dahil po sa aming pagbibigay sa iyong gawain. Father God, tunay nga Panginoon, i-bless mo ang mga kaloob na ito, O Diyos. Padamihin mo, Panginoon, doblehin, triplihin mo ako, O Lord. Ang lahat ng pagpapala na nasa iyong harapan, O Diyos. Gamitin mo maitili, Panginoon, maging kagamit-gamit sa bawat lakad, Panginoon, sa bawat paghayo, O Diyos, sa bawat pag-evangelize, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, sa bawat Bible study, O God, sa bawat devotion, Panginoon, sa bawat Sunday service, O God. Lahat po ng gawain ng Victorious Miracle Jesus Ministry, Panginoon. Tunay ng doblehin, triplihin, pagpalain mo ang bawat kaloob, O God. Kaya mga lahat po ng ito ay, Panginoon, ay gagamitin, Panginoon, upang marami pa pong kaluluwa ang siyang mailigtas. Marami pa pong kaluluwa ang siyang makilala ka upang kanilang tanggapin Diyos na tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, na hindi po masasayang bawat kaloob na ito, Panginoon. Salamat, Father God, na tunay ngang ibabalik mo, Panginoon, ito sa iyong mga anak ng sikliklik at umaapaw pa, Panginoon. Bubuksan mo ang durungawan ng langit, O God, na tunay na mararanasan nila ang pagpapalang walang katulad, walang kaparis na nagmumula sa iyo.
Maraming salamat po, Father God. Sumayo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at po magsabi ng amen at amen. Hallelujah. Sige po, minsan pa po tayo po ay patuloy na sayos ang ating mga sarili. Yes, O God. Yamang ito po ay ito po ang gawain na kung saan patuloy po natin Lord, hallelujah. mararanasan, kakatagpuin po ang ating mahal na Yes, O Panginoon. God, in Jesus. Huwag po natin hayaan na ang bawat salita pong ating mapapakinggan ay hindi po tumito sa ating mga puso. Hayaan po natin ang bawat marinig po natin na salita. Ipatuloy po natin ang kinin, panghawakan sa ating buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Hayaan po natin na sa buhay po ng banal, bang lingkod po, sa pinili-hinirang, patuloy mo po Hallelujah. ibigay sa Kanya, Panginoon. Lord. Ang salita na nais mo, bahagi, Panginoon, sa umagang ito. Yes, O God, in Jesus. Tunay lang gawin mo po siyang instrumento, Yes, Lord. tenga, bibig, kamay mo, Panginoon, upang masaksihan po namin at maranasan Amen. po namin ang bawat revelasyon mo, O Diyos, umaga. Amen. Mula po sa umagang ito, mula po sa buhay ng panglingkod, sa buhay po ni Pastor Yes, Lord. Mark Anthony Strel. Hallelujah, Jesus. Yes, O God, hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, Lord. Kung mabuti namin ang pupuri ng papasalamat. Yes, Lord. Sa kabutihan mo sa amin. Dahil sinabi ng iyong mga salita. Na kung saan may dalawa at tatlo magkatipon sa iyong pangalan ng namin. Panginoon, alalahanin mo po itong mga salita. Yes, O God, in Sabi mo sa Jeremiah chapter 1 verse 2, binabantayan mo ang iyong mga salita para ito'y maga. Yes, Lord. Higit po kami sa dalawa at mas lalo kami higit sa tatlo, Panginoon. Yes, Jesus. Kaya hindi ka lamang tatayo sa aming kalagitnaan. Hindi mo lamang kami titingnan, hindi mo lamang kami pagmamas. Hindi kikilos ka, gagalaw ka, magpapakahayag ka, magpapakilala. Amen. God the Holy Spirit, manguna ka, hayaan mo na ang labi pong ay langisan mo at ang salita, Yes, O God, hallelujah. ang ibig at nais mong salitang siyang mapakinggan po na. Yes, Lord. Turuan mo po kami. Ikaw ang manguna po sa Yes, O God, mababa ang alipin mo matas. Gawin mo lamang kung ano mo dalungin ng iyong banal na salita. Tago mo po ako sa iyong malabay na kamay. Ikaw ang mahaya. Ikaw ang makita. Ikaw ang mata. At marami pong salamat. Ang iglesia mong ito, ang Victorious Miracle Jesus Ministry ay nagbabalik po sa iyo. Ang mataas na papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Ako rin po, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa, sa lahat po na nandito, at sa lahat po na nanonood ng live video po ito, na isang mapagpalang umaga po sa bawat po isa. At minsan pa po, mali na naman po tayong pinagkatiwalaan ng Lord sa pamamagitan po ng kanyang lingkod sa buhay po ng ating nanay sa pananampalataya na kung saan na tayo po ay makapag-share po ng salita po ng Panginoon. Na ito pong salita po ng Diyos ay napakahalaga kasi bakit po? Na dito sa mundong ito, kahit napakarami po nating salitang napakinggan, hindi po tayo kayang baguhin ng salita po ng mundo. Amen. Dahil yung salita po ng mundo magbibigay po sa atin ng sakit. Kasi minsan po yung salita po ng mundo ay masasaktan po yung ating kalooban. Masasaktan yung ating damdamin o masisira po ang ating mga buhay. Ngunit yung salita po ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay kalakasan. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay kagalakan, kasiyahan. Kasi bakit po? Kapag nalulungkot ka,
Sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10 na, the joy of the Lord is our strength. Amen. Na, sabi po ng Panginoon, kapag pinangako niya na hindi ka niya iiwanan at hindi ka niya pababayaan, Amen. ibig sabihin, mabuti po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid na, bagamat napakarami po natin, bagamat lahat po tayo gumagawa ng ating mga tungkulin, talagang dumarating po sa ganito pong pagkakataon. Na minsan po naalala po natin yung Balaugan chapter, na dumating yung time na tatlo na lang po, ikatlo yung nangangaral. Na, pero kahit tatatlo po ngayon, laging sinasabi ni Pastor Do po na sa amin, na kahit may isa sa inyong matira, magtuturo pa din ako. Ganun po kahalaga po yung salita po ng Lord at ganun po dapat yung paninindigan ng bawat mangangaral po. Kasi bakit po? Yung pangangaral po ng salita po ng Diyos, hindi po siya nakabase sa dami ng kanyang pangangaralan. Amen. Kasi kung napakarami naman po ng kanyang papangaralan, ngunit sa dami-dami po wala namang sumusunod at wala naman mapapasok sa langit, bali wala po yun. Ngunit kahit kakaunti po, ngunit sa bilang nakakaunti pong ito, kung lahat nagsusumikap na sumunod po sa Panginoon, lahat papasok sa langit. Kasi bakit po? Yung papasok sa langit, hindi lamang yung napakaraming napakinggan na salita ng Diyos. Yung papasok sa langit, yung mga taong totoong sumampalataya sa Diyos. Amen po ba? Yung mga taong, naniwala, nagtiwala, naglingkod, nagpakatotoo sa harapan po ng Panginoon. Kaya, minsan pa po, may isi-share po ako sa inyong mga buhay. Ito po ay aklat po ni Propeta Jeremiah. Na alam ko po sa katagal-tagalan na po natin, ito po ay napakinggan na po natin sa magkakaiba pong mga mangangaral. Sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 18 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. For kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasisira, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Right? Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko naman sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gawin. 9. Sa kabilang dako, kung sinabi ko naman na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. 11. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Well, ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Ngayon po, ito po ay sulat po ni Propeta Jeremiah na kung saan siya po ay inutusan po ng Panginoong Yahweh. Na ang ating mahal na Panginoong Yahweh o ang ating God and Father po ay inutusan po si Jeremiah. Dahil yung panahon po ni Jeremiah, yung bansang Israel po ay naging matigas po ang kanilang mga ulo. Na yung bansang Israel po ay ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw sumunod po sa Panginoon. Kaya
Sabi po ng Panginoong Yahweh na, Jeremiah, pumunta ka sa bahay ng magpapalayok at tingnan mo kung ano yung kanyang ginagawa. Nung pumunta po si Jeremiah sa bahay po ng magpapalayok, nakita niya po kung paano gumawa po o paano po gawin yung palayok. Na kung saan may nakita siya na gumagawa po ng palayok at yung palayok po iyon, yung may-ari daw po o gumagawa ng palayok, siya daw po ay may karapatang gumawa ng isang palayok na mumurahin, ng isang palayok na mamahalin sa pamamagitan po ng isang puti. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Na yun po, na dahil nga po sa katigasan ng ulo ng bansa pong Israel, ay inutusan niya si Jeremiah. Si Jeremiah po ay lagi pong nangangaral, nag-i-evangelize po sa bansa po o sa bayan po ng Israel. Hanggang sa naisulat po yung aklat po ng Panaghoy o Lamentation. Na yung aklat po ng Panaghoy po, doon po nakasulat kung gaano mas lalong kabuti, katapat ang Panginoon habang nagkakasala yung bansang Israel. Di niyo po ba napansin, nang dahil sa katigasan ng ulo, nang dahil sa hindi pagsunod ng bayang Israel, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Ganun po kabuti po ang ating mahal na Panginoon. Na yung katigasan ng ulo ng bansang Israel, yung katigasan ng ulo ng mga mamamayan ng Jerusalem ay naging magandang pagpapala po sa mga hindi. Na tayong mga bayan na hindi ligtas, na tayong mga bayan na dapat ay karapat-dapat mapunta sa impyerno, ibinigay ng Diyos si Jesus Christ po para sa atin. Upang wala na pong boundary yung Hudyo at mga hindi. Na, alam niyo po ba, na wala na po siyang pinagkakaiba, yung Hudyo at hindi. Na, kasi bakit po? Na, dati po nung panahon po, wala pa po si Jesus Christ. Lagi po yung God the Father lang po. Na siya po ay lagi pong nag-uutos na maghandog na maghandog. Kung panahon po nila po, hayop po yung kanilang hinahandog para mapatawad po ang kanilang mga kasalanan. Panahon po natin ngayon, si Jesus Christ po yung ibinigay po ng Ama para isang beses pong maghandog at para sa kasalanan po natin lahat. Kaya po yung bansang Israel, kahit napakatigas ng kanilang ulo, mabuti pa rin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya sabi po ng Roma na kung yung katigasan ng ulo ng bayang Israel ay naging magpagpapala sa hindi, paano pa kaya pag nagbalik loob sila sa Panginoon? Kasi dito po, nananawagan po si Propeta Jeremiah na sabihin mo sa bansang ito, sabihin mo sa bayang ito, na magbalik loob sila sa akin, na wala bang karapatan ako na gawin ko katulad ng isang magpapalayok yung kanyang ginagawa. Ganun po. Sabi po ni Jeremiah, dahil inutusan po siya ni Yahweh na basahin po natin. Sabi po dito sa verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Na, di ba po, yung magpapalayok po kasi, o yung gumagawa po ng palayok, sila po yung nagdidesisyon kung gagawa po sila ng mamahalin o ng mumurahin na palayok po. Na, kahit sa isang putik, ay pwede siyang gumawa ng mamahalin o tumurahing palayok. Tulad po nung grade 10 po ata kami noon, nung nag-travel po kami noon sa Albay na kung saan mag-aano po tayo. At doon po ipinakita po sa amin kung paano gumawa ng keychain, kung paano gumawa po ng mga palayok. Kung gaano ito kahirap gawin. Kasi kinakailangan hindi ka po pasma. Kasi kinakailangan yung kamay mo po ay pulidong gumagawa po doon. Kaya katulad po ng magpapalayok kung ito sinabi po ng Panginoong Yahweh, O bayang Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo? Katulad ng ginagawa ng isang magpapalayok. Na sa panahon po natin ngayon, tayo naman po ang tatanungin ng Lord. O Victorious Miracle Jesus Ministry, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang katulad ng ginagawa ng magpapalayok? Alam niyo po ba, mapalad nga po tayo. Kasi bakit po? Hinugis po tayo ng Diyos sa isang palayok na napakamamahalin.
na kung saan di nyo po ba napansin na sa araw ng linggo maraming mga tao na ayaw maglingkod sa Panginoon, na ayaw magpagamit sa Panginoon. Pero napakapalad po natin ngayon. Kasi bakit? Tayo po ay nandito. Tayo po ay malayang nagamit ng Panginoon. Di nyo po ba napapansin? Hindi tayo kilala ng mga presidente o mga kilalang tao sa mundong ito. Pero yung napakaganda po dito, kilala po tayo ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay sa mundong ito. Na hindi po tayo nakikilala nila, yung parang hindi po tayo naparangalan po nila, pero ang Diyos pinaparangalan niya po tayo. Di ba po napakaganda? Na yung mga bagay na pinagkakaabalahan ng mundo may sentimental value, ano po ba yan? Sentimental value po sa kanila. Halimbawa po, yung may nagbigay po sa kanila yung taong nagmamahal po sa kanila. May value po yun sa kanila. Papahalagahan niya po yun. Kasi po, binigay po ng taong minamahal niya. Amen po ba? Pero po, higit po tayong pinapahalagahan ng Panginoon. Kasi kung yung mga bagay sa mundong ito para sa mga tao may sentimental value, tayo po ay may heavenly value. Kasi bakit po? Yung mga oras na binigay po natin sa Diyos ay pinapahalagahan ng Diyos. Yung mga kaloob na binibigay natin sa Diyos ay pinapahalagahan ng Diyos. Yung mga buhay natin na binibigay sa Diyos ay pinapahalagahan ng Diyos. Yung mga talento po natin na binibigay natin sa Diyos ay pinapahalagahan ng Diyos. Di nyo po ba napansin bakit may aklat ng mga gawa? Kasi ayaw ng Diyos na may makalimutan siya. Kasi bakit po? Makalimutan na po ng tao yung mga mabubuting ginagawa po natin o makalimutan na natin yung mga magagandang bagay na ginawa po natin sa kapwa po natin. Pero ang Diyos ay hindi niya po makakalimutan. Kaya sabi na, o bayang Israel, wala ba akong karapatang gawin yung ginagawa ng magpapalayog po ito? Na di niyo po ba napansin na sa oras na sumusuway po tayo sa Panginoon ay agad-agad po tayong nakakaranas ng ano po, pagpapaalala ng Diyos. Di ba po pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon? Tulad nga po nung sinabi ko po, nung patutoo ko po nung mga nakalipas na nung sumuway po ako sa Panginoon, mahigit 1 taon po ako nawahiwalay sa Panginoon. Katumbas din po, mahigit 1 taon din po akong napilay. Kasi bakit po? Di ko sinunod yung kalooban ng Panginoon. Pero nung time po, nung na-aksidente na po tayo, gumaling po tayo, hanggang sa kinausap po tayo ng Panginoon, habang nagtatrabaho po tayo, isa po nga po sa, sinabi ko po rin sa Panginoon, Panginoon, kung totoong pinili mo ko, Panginoon, kung totoong tinawag mo ko, ibalik mo nga yung sakit ko. Habang nagpipintura po ako noon, akala ko sipon lang yung tumutulo sa ilong ko, pero dugo na po pala. Kaya nung time pong iyon, nung nalaman ko pong iyon na, Lord, totoo pa nga po pala. Pag-out ko ng trabaho, sabi ko sa papa ko, pa, ayaw ko na magtrabaho. Maglilingkod na ako sa Panginoon. Hayaan niyo makapaglingkod ako sa Panginoon. Hindi ito para sa akin, kundi para sa ating lahat. Pagdating ko po sa bahay, ganun din po yung sinabi ko sa magulang ko kay mama, Ma, gusto ko na pong maglingkod sa Panginoon. Di ba naging sakit ako ng ulo sa inyo? Ikinahiyan niyo nga ako na maging anak niyo. Pero ngayon, Ma, maglilingkod na ako sa Panginoon. Ay, hindi magtrabaho ka. Ma, tinawag na ako ng Panginoon. At alam niyo po ba, isa po sa masakit na nasabi ko po doon sa magulang ko, Ma, 21 years old na po ako. Kaya ko na pong mag-desisyon para sa sarili ko. At alam niyo po doon, nung sinabi ko po yun sa magulang ko, biglang pumatak yung kanyang mga luha sa kanyang mga mata. At alam ko pong nasasaktan po siya. Pero tiniis ko po yung sakit pong iyon. Kasi bakit po? Kung hindi po kami nanindigan po sa paglilingkod sa Panginoon, sigurado po mananatili po kami sa pagtatali po ng relihiyon. Kasi bakit po? Tuwing Birines Santo, nandun po kami umahalik sa Diyos-Diyusan, pumupunas po. At yung mga magulang ko po, nagpapasan pa po sila sa mga Diyos-Diyusan tuwing Birines Santo. Kung hindi po kami siguro naglingkod at nanindigan sa Panginoon, sigurado hanggang ngayon, baka ganun pa rin po yung uri ng aming pamumuhay. Kaya, alam niyo po ba,
nung ginawa po tayo ng ating mahal na Panginoon ng isang napakahalagang panayon po. Napakahalaga po natin. Kasi bakit po, yung mga tao na naghahanap ng Diyos, hindi po nila masumpungan ng Panginoon. Dahil kung totoo nilang nasumpungan ng Panginoon, bakit sila sasamba sa Diyos-Diyosan? Bakit sila magiging taling sa relihiyon? Di ba po? Taling sa relihiyon. Bakit sila luluhod, magpapatira pa, iingatan yung mga kahoy, yung tiyok, yung bato, yung tanso. Di ba po? Kung totoo nilang nahanap ang Panginoon, bakit nila yung ginagawa? Di ba po? Napakapalad po natin. Di natin hinanap pang Panginoon, siya mismo yung humanap po sa atin. Amen po ba? Amen. Na yun po, na yung napakaraming tao na gustong maranasan ng Diyos, pero hindi nila naranasan ng Diyos. Tayo na hindi naghahanap sa Diyos, siya mismo yung nag-show ng kanyang sarili para iparanas yung kanyang sarili. Kasi bakit po? Di ba po, minsan kinatamaran po natin manalangin, aminin natin sa hindi, kinatamarin natin minsan manalangin. Lalong-lalo na, excuse me po, lalong-lalo na po kapag pagod po tayo. Kahit ako po, nararanasan ko po yan kahit ngayon po. Na kapag pagod na po, nagpipray na lang po ako habang nakahiga na. Hindi na po ako makaluhod nang dahil sa bagsak yung katawan. Di ba po? Alam ko po, naranasan nyo rin po kasi mas lalo po kayo nagtatrabaho po kayo. Mas nakakapagod magtrabaho. Na di ba po, minsan nakalimutan po natin mag-pray na lang po tayo nang nakahiga na lang po at hindi na po bumubuka yung ating mga labi, kundi yung ating mga isipan na lamang po yung nananalangin. Pero di nyo po ba napansin, mabuti po pa rin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kahit hindi natin hinahanap yung presensya ng Diyos, ay ang Diyos pa rin po yung nagpaparanas ng kanyang sarili. Yung mga ibang tao na naghahanap sa presensya ng Diyos, hindi nila masumpungan ng Panginoon. Kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Di ba po? Kaya napakapalad po natin katulad po ng isang ginawa po ng mamahaling palayo na kung saan ginawa po tayo na nakadesenyo po tayo para sa karangalan po ng Diyos at nasa atin na po ito kung babawiin po natin ito. Dahil sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, may plano ang Diyos na hindi po natin ikakapahamak, kundi ito po ay ikakabuti po natin. Pagdating po sa verse 30, at kapag dumating ang takdang araw at ito'y naganap, kayo'y tatawag, lalapit sa akin at kayo'y magpapasalamat. Di ba po, minsan po may mga plano po tayo na sa paningin po natin napakaganda. Di ba po may mga expectation po tayo na napakabuti, napakaganda. Pero yung reality po, yung nagaganap, pero bakit kabaliktaran sa expectation po natin? Kasi po, sabi ng Bible, ang tao maraming binabalak, maraming pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ni Yahweh ang siyang magagawa. Kasi po, kahit may plan A ka, may plan B ka, may plan C ka, yung plan A mo, plan B mo, plan C mo, maliban bang ito'y pakialaman ng Diyos, wala ditong magaganap. Kasi kahit napakarami mong plano sa mundo ito, katulad nga po ng sinabi po ng lingkod po ng Diyos sa buhay po ni Nanay Richie Idragan, na sinabi ng kanyang mama, ng kanyang magulang, na, o sige, sa susunod na Sunday, ako yung magbibigay ng kontador para dito sa church natin ay mayroon ng ilaw. At sinabi niya po daw po yun ang magulang po ng ating nanay sa pananampalataya na na-provide niya daw po yung kontador wala pa nung Sunday. Pero yung nangako po, hindi na po umabot ng Sunday. Yung magulang daw po ni nanay ay hindi na daw po umabot ng Sunday pero naibigay niya yung kanyang pangako. Di ba po, minsan po napakarami natin pinaplano. Minsan naibigay po natin o nagagawa po natin yung pinaplano po natin pero di po pala natin alam yung buhay po natin ay mawawala. At yun po yung sinabi ni nanay, magpakatalino kayo na yung mga oras na nalalapin natin sa mundong ito, gamitin natin para sa karangalan ng Diyos. Dahil yung magulang ko, akala niya makakapunta pa siya nung araw ng linggo pero hindi na pala. Ganun din daw po yung nangyari sa kanyang papa, sa kanyang tatay. Na sabi ng kanyang tatay na, anak, hanggang may lakas pa ako, maglilingkod pa ako sa Panginoon. Sa araw ng linggo, maglilingkod ako sa Panginoon. Buhatin niyo ako.
Pero sabi po ni nanay, hindi na rin daw po naabutan ng Sunday yung kanyang papa. Pero nung siya daw po ay malakas, kahit binubuhat na raw po siya, ay pumupunta pa rin po siya sa simbahan. At lagi pa rin isinabi po sa akin ni nanay, na anak, ingatan niyo yung testimony niyo. Kasi sa mundong ito, yung testimony natin yung ipapakita sa mga tao. Dahil hindi nila babasahin yung Biblia, tayo yung babasahin nila. Hindi niyo po ba napapansin? Baka po na inaakala niyo po, galit po ako, hindi po. Yun po. Yun po, na minsan po, sabi po ng ating nanay sa pananampalataya, anak, ingatan niyo yung testimony niyo, ingatan niyo yung testimony ng church. Kasi hindi pwede na mangyari yung nangyari na. Yung pangit na bagay, kalimutan natin at yung magandang bagay na ginagawa ng Diyos, ito yung ingatan natin. Huwag tayong magsayang ng oras, huwag tayong magsayang ng panahon, huwag tayong magsayang ng pagkakataon. Hindi niyo po ba napansin yung ating nanay sa pananampalataya? Every week pumupunta po sa prayer mountain. Kasi bakit po? Inaasa niya po lahat sa Panginoon. Hindi nakabase sa edad yung paglilingkod po sa Panginoon. Kundi nakabase po sa puso po natin. Na minsan lagi po kami sabi, Nay, huwag ka na pong mag-ayuno. Kami na lang po yung mananalangin mag-aayuno para sa inyo. Nay, kami na lang po yung magsasakripisyo para sa inyo. Lagi pong sinasabi ni nanay, hindi, kaya ko pa. Hanggat kaya ko mananalangin mag-aayuno ko. Hindi niyo po ba napansin? Yung pagsasakripisyo ng lingkod ng Diyos, dapat kung ano yung sakripisyo ng leader, ganun din yung pababa sa kongregasyon. Kasi bakit po? Dapat kung ano yung puno, ganun din po yung bunga. Amen. Amen po ba? Kasi ganun po yung ibig at nais po ng ating mahal na Panginoon. Kung paano namumuhay sa pananalangin, pag-aayuno ang lingkod ng Diyos, dapat ganun din po tayo. Alam niyo po ba nung Friday, nung prayer meeting po, na pinaalala po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sige nga po, alam niyo po ba yung tema po natin sa fourth Sunday? Sa fourth year anniversary. Ano po ba yung pamagat ng ano po natin sa fourth year anniversary? Ano po? The covenant fulfillment. Ngayon po, alam niyo po ba, nung Friday po, habang nagpe-pray po tayo, nagpe-pray po kami doon. Nalit nga po kami ng dahil sa nag-evangelisim pa po kami. Pero nang dahil nga po doon, nagsumikap pa rin po tayong isip yung presence po ng Lord. Ngayon po, habang nananalangin po tayo, habang may nag-intercede po at kami po, sumusunod lamang po, ay bigla po natin natanggap po yung revelation po sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya po sa akin, anak, alam niyo po ba, alam mo ba, na nung nilipon ko ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng baha, nakipagkubinanta ko sa lingkod ko na si Noah. Sa kanya ko unang nakipagkubinanta. Mula nung binasag ko, nilipon ko yung buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa kanya ko unang nakipagkubinan. At alam mo ba anak, yung huli kong pangako na ako ay babalik. Ganun din, babalikan ko ang Victorious Miracle Jesus Ministry. Ito yung babalikan kong iglesia. Nang dahil sa lingkod ko, na walang sawa na nagpapakababa sa aking harapan. Di niyo po ba na karamdaman na nang dahil daw po sa pagpapakababa po ng lingkod ng Diyos, ng ating nanay sa pananampalataya, nang dahil sa kanyang pagsasakripisyo, nakita po ito ng Panginoon. Nang dahil sa kanyang pagsasakripisyo, isa po tayo sa babalikan po ng Diyos. Nang dahil sa kanyang pagsasakripisyo, isa po tayo sa ano po, sa laging pinagmamasdan po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng Victorious kasi bakit po? Ginawa po siya na isang mamahaling,
isang mamahaling palayo na kung saan kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung kanyang gagawin. At alam niyo po ba, na kapag po yung isang tao daw po na mabuti at nagpakasama, kahit napakaganda daw po ng plano ng Diyos sa kanyang buhay, ito daw po ay ititwist niya, ito daw po ay babaguhin niya. At siya daw po ay hahatulan ng Panginoon. Kahit napakaraming pangako ng Diyos sa ating mga buhay, kahit napakarami ng pangako ng Diyos sa iglesia pong ito, kung hindi po natin gagayahin yung pinauna ng ginagawa ng lingkod ng Diyos ng ating nanay sa pananampalataya. Kasi bakit po? Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon magkakasama-sama po tayong lahat. Di ba po? Mas maganda kung dumating agad yung rapture. Kasi yung rapture po, hindi po natin alam. Maaari siyang dumating ngayon sa panahon po natin ngayon na nangangaral po tayo o nakikinig po kayo ng salita ng Lord. Maaari po siyang dumating sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Alam niyo po, sa sobrang talino po ng ating mahal na Panginoon, hindi niya sinabi at hindi siya nagtakda ng oras, ng segundo, ng araw, ng buwan, ng taon, kung kailan po siya babalik. Kasi bakit po? Kasi po tayong mga tao, kapag, katulad po, magkakaroon po tayo ng anniversary, hindi niyo po ba napapansin na kahit, di ba po may pledge po, may pinag-aanoan po yun na mga pera, yung parang may ibibigay. Hindi niyo po ba napapansin, kung kailan malapit na yung anniversary kayo, saka lang po sila nagbibigayan. Di ba po paulit-ulit na lang po yun nangyayari? Hindi niyo po ba yun napapansin sa kahit anong uri ng gawain? Kung kailan malapit na saka lang po sila nagbibigay at naghahanda. Saka po natin naunawaan, kaya pala hindi sinabi ng Diyos kung anong araw, anong oras, anong buwan, anong taon siya babalik. Kasi alam ng Diyos, na halimbawa, bukas siya po ay babalik ngayon, saka lang po tayo magiging mabuting tao. Ngayon lang tayo mag-aayos ng ating mga sarili. Ngayon lang tayo magsisimikap na paglingkuran ng Panginoon dahil babalik na siya po kasi ayaw natin maiwanan. Pero kaya niya hindi sinabi kasi gusto ng Diyos, oras-oras, minuminuto, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, ay lagi po tayong naghahanda. Kahit para anumang oras, anumang araw, bumalik ang Panginoon ay kasama po tayo. Kaya siya po ay nangako na, ulitin ko po, yung natanggap po natin sa Panginoon, na anak, ginunaw ko, winasak ko yung mundong ito sa pamamagitan ng tubig, at kay Noah ako unang nakipag-covenant. Sa kanya ako unang nagbitaw ng pangako sa pangalan ko. At yung huling pangako ko, ako ay babalik. Mababasa po natin ito sa Revelation chapter 22 verse 20. Na nangako po siya na sinisigurado niya mismo sa mas madaling panahon siya po ay babalik. Di ba po? 8,810 yung pangako ng Diyos sa atin. Sa 8,810 na pangako niya, wala siyang pangako na bukas buhay pa po tayo. Kaya gusto ng Diyos na lagi po tayong maghanda. Kaya nga niya po, minsan po lagi po natin sinasama sa evangelism. Yung sinabi po ng Kawikaan chapter 27 verse 1, na huwag mong ipaghampog yung araw ng bukas sapagkat hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Na, di ba po, minsan pa po kasi, sa susunod na ako na linggo pupunta sa simbahan, paano kung bukas wala ka na? Paano kung bukas wala ka ng bukas? Sigurado po ba tayo na yung lakas natin ngayon, siya pa rin yung lakas natin bukas? Yung matanda nga po na pinuntahan ko po doon, sabi na, di mo na ako dadalo, nahihilo ko. Nanay, mas kailangan mo pong dumalo ngayon, kasi nahihilo ka, magagalingin ka ng Panginoon. Hindi, dito na muna ako, di ko kaya maglakad. O sige po nanay, ipag-pray na lang po kita. Yun po yung pinag-pray na lang po natin. At may pinuntahan naman po natin tayong isang lalaki na naman po. Pinuntahan po natin ngayon, kanina po ba na yun po, wala po siya pumasok sa trabaho. Nadatnan po natin yung kanyang anak.
Na alam niyo po ba sa pamamagitan ng inyong pagbigay na hindi po kayo nagbigay po ng pamasahe po nung kahapon, hindi po sila maliligtas. Kasi bakit po? Yung pera po natin, minutes lang eh. Segundo lang, mauubos po agad natin ito. Kapag may gusto po tayong bilhin, pag may gusto po tayong kainin. Pero yung kaluluwa po naliligtas po. Alam niyo po ba, yung pinakamahalaga sa harapan po ng Panginoon yung kaluluwa po natin. At yung pinakamahalagang natanggap ng isang tao yung kaligtasan po natin. Dahil yun po yung sinabi ng Mateo chapter 24 verse 34. Na ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang langit, lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ay tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya. At kapag nagkaroon po tayo ng pananampalataya, ay tayo po ay maliligtas. Ibig sabihin, na yung mga salita ng Diyos na napakinggan natin, ito yung magiging dahilan para po tayo po ay maligtas. Na mawawala daw po yung langit at lupa, pero yung salita ng Diyos ay mananatili. At alam niyo po ba, kahit tuldok po, sabi ng aklat ng Mateo, ay bibigyan niya ng kabuluhan. Gaano po kaya kahalaga sa Diyos yung kanyang salita? Eh kung hindi po kayo nagbigay sa sasakyan pa lang po, kung nakita niyo po, napakalinaw po kasi yung nag-picture eh. Ngayon po, na mahiyaan yung taga-picture, kaya hindi po agad lahat. Ngayon po, na sa jeep pa lamang po habang pinapangaral ng salita po ng Diyos, na pagmamasdan na po natin yung kanilang mga puso, yung kanilang mga aura, kung paano nila pakinggan ang Word of God, kung paano nila tanggapin ang Word of God. Kasi bakit po? Tayo po ay ligtas na po tayo. Magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya paglilingkod sa Lord. 100% ligtas po tayo eh. Kasi bakit? Paano po yung iba? Paano yung ibang mapupunta sa impyerno? Kanina nga po, nag-pray po tayo, pagkatapos ko pong maglinis. In-exam po natin yung prayer po natin pagkagising, hindi ko alam kung isang oras lang yun. Tapos po, naglinis na po tayo. At pagkatapos po natin maglinis, yun po, nag-pray na naman po tayo. Pinag-pray po natin yung lahat ng naabot ng evangelism. Ginawa po natin yung mga pangalan. Kaya nga po, kanina nakita niyo po ako kasi pinagpuntahan ko po silang lahat. Yung iba, may nag-church na rin po. Kasi bakit po? Sabi ko sa Lord, mabuti ka. Niligtas mo ako para magligtas ka sa pamamagitan ng buhay ko. Alam niyo po, dito pa lamang na Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob para mapuntahan ko po sila. Alam niyo po, kapag mag-isa ka, dadayahan ka ng diablo eh. Hindi yun sasama, busy yun. Ay hindi, di kanila nun papansinin. Ay hindi. Basta maraming mga negative na sinasabi ang diablo sa isipan mo, pinapasok sa isipan mo, lalong-lalo na kapag mag-isa ka. Pero alam niyo po ba, natutunan po natin na mas kung paano pag nag-isa ka, ay mas lalo kang magsumiksik sa Panginoon. Kasi bakit? Sa panahon ng mag-isa ka, si Jesus yung tutulong sa iyo. Kasi bakit po? Pag sabi po, Lord, palakasin mo yung loob ko para mapuntahan sila. Sabi na ng diablo, huwag kang pumunta, napakainit. Ay hindi, Lord. Mas mainit sa impyerno. Sinungaling ko yung diablo, kaya hindi mainit, mas mainit sa impyerno. Kaya pinuntahan po natin. Bagamat hindi po natin nadala sila, pero naipag-pray po natin sila. Yun po yung mas mahalaga. Kasi bakit po? Nung tayo nga po, hindi naman talaga tayo nakuha ng isang evangelism man lang eh. Pero nagsumikap po sila. Pero din po yung gagawin po natin. Na yung mga pera na yan, hindi yan masasayang. Kasi bakit? May heavenly value nga po ito eh. Kaya kapag natapos na yung bigayan, kapag natapos na yung pangangaral ng salita ng Diyos, matatapos yung kaligtasan. At alam niyo po ba, sabi ng Biblia, lahat ng binigyan ko at pinagkatiwalaan ko ng kayamanan sa mundong ito, sisingilin sila lahat ng Diyos. Kasi bakit po? Kaya po tayo blinis ng Lord para magamit para sa Kanya. Kasi alam niyo po ba, isa po sa po ng isang pag-ibig, isa po sa na kaya po tayo sobrang mahal po ng Panginoon. Hindi niyo po ba napansin?
Iba-iba yung katangian ng antas ng talino ng isang tao. At iba-iba po yung, yung pera na tatanggap o tinatrabuhan ng isang tao. Minsan naisip ko na, Lord, kasi pinag-pray ko, di ba po, kaya naman mag-print ng bansang Pilipinas ng napakaraming pera kung bibili lang sila ng mga papel. Pero bakit di nila ginagawa? Kahit nga po, Panginoon, isang tao, bigyan niya ng 1 milyon kada isang tao. Hindi maghihirap yung bansang Pilipinas. Sabi sa akin ng ating mahal na Panginoon, anak, linano ko yung lahat ng bagay. May mayaman, may mahirap, may mga taong matalino, may mga taong hindi masyadong matalino, at may mga taong sobrang talino. Kasi bakit po? Siguro po kung lahat po kasi tayo mayayaman, puno po tayo ng basura. Hindi po ba napansin sa lugar po natin na isang araw pa lamang po hindi naghahakot ng basura, napakarami ng basura nakatambak? E paano po kaya kung walang nagtrabaho ng para pa basura? Eh siguro baka puro tayo basura. Kasi may pera tamad na po yun. E paano kung wala na nagtrabaho sa mga, wala na construction, wala na nagtrabaho sa mga farm, mga magpapalay, di sana kung lahat naka-aircon, di sana, paano na po kaya yun? Wala nang kakainin, wala nang magtatrabaho. Kasi kapag matalino ka, mas gusto mo yung mas magandang trabaho eh. Kasi bakit? Mas malaki yung sahod. E paano po sila? Eh, di ba po napakatalino po ng Lord? Isinaayos niya po yung lahat po ng bagay sa mundo. Wala po siyang plan B, mas lalong wala po siyang plan C. Kundi yung lahat ng bagay ay ginawa niya po perfect. At wala po siyang sa kanya nagpupudyok na sinasabi na ito yung gawin mo. Dahil siya nga po yung Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Siya daw po yung gumawa ng lahat ng bagay. Kaya mga minamahal, na yun po, napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng isang palayok, ginawa niya po tayo ng isang palayok ng napakahalaga. Ang Diyos mismo yung naghulma po sa atin. Sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, na sa sinapupunan pa lang daw po tayo ng ating mga ina, tayo daw po ay iningatan na po ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba, unbeliever o believer, na, di ba po, yung isang babae, kapag ayaw niya pa pong mabuntis, pero kapag siya na po ay nabuntis, minsan, inilalaglag niya po yung bata. Diba, nabalitaan na po ba kayong nagpalaglag? Di ba po, ipinalaglag po yung bata. Kasi bakit po? Kasi ayaw niya nga po na maging ina po agad. Yung mga takot na maging ina. Na, yun po, sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 1 verse 5, nasa sinapupunan pa lamang po tayo ng ating mga magulang, iniingatan na po tayo ng Panginoon. Hindi po ba napansin na yung ibang mga tao nagpapalaglag ng kanilang mga anak? Hindi po ba sila naawa? Eh, tayo po na yung mga time, di po natin alam na tayo po ay pinapalaglag. Pero yun po na tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Na minsan nga po, may isa po tayong pastora dito sa iglesia po ito na minsan nang binalak na ilaglag yung kanyang anak. Nasa sinapupunan pa lamang po daw po siya. Talon daw po siya ng talon. Umiinom daw po siya ng maraming gamot. Pero hindi daw po nalalaglag yung bata. Napakalakas daw po ng kapit. Hanggang sa pinabayaan niya na lang daw po. Dapat po kapag sobrahan na po ng gamot po, dapat po isang bata magiging special child na po siya. No? Kasi bakit? Dahil sa maraming gamot at mga iba't ibang uri ng kaparaanan na ginagawa niya para maalis yung isang bata. Pero alam niyo po ba kung ano yung ginawa ng Panginoon? Yung isang bata napakalusog, yung isang bata napakagandang lalaki. Na kung saan, sabi ng salita ng Panginoon, na kahit nasa tiyan ka pa lang ng sinapupunan ng iyong ina, gustong gusto ka ng patayin ng Diyan. Ginagawa ng Diyan yung lahat ng kanyang kapamaraanan para tayo po ay hindi mabungay. Pero nagkamali siya. Ang Diyos yung magbibigay po sa atin. Kaya po tayo, napansin lang po natin yung pagkatawag natin, yung time na tayo po ay nagbalik loob po sa Panginoon. Na ipinanganak naman po tayo na hindi na Kristo, hindi pa born again Christian, di ba po?
Na yun po, na nung time, ako po, 2019 po ako. 2019 po ipinakilala po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po, naunawaan po natin, nakikinig lang po ako ng nakikinig, nasundin nga po tayo ng dahil sa cellphone lang, na gusto ko lang manghiram ng cellphone, kaya ako nakaka-attend kasi si ate, lagi niya, di kita papairamin ng cellphone, kapag di ka nagsimba. Eh ako naman po gusto kong mag-cellphone, nag-church po tayo hanggang sa kinasanayan na po natin ngayon. Pero hindi po talaga wala po talaga ako ng pag-alam sa Word of God. Pagdating po ng 2021, yung lahat ng Word of God po na naitanim po sa aking mga puso. Kasi nag-backslide na nga po ako noong 2020. Na yun po, na 2021, August po ata yun, kahit wala po nag-encourage po sa akin, kahit wala po nag-chat, nangumusta po sa akin na, "Hoy, halika na brother, magsimba ka." Wala po eh. Agad-agaran po ako nung pumunta sa simbahan. At 2 months pa lang po ata ako nun sa church, nung pagbabalik loob ko po sa Panginoon. Ay, August, September, October. 3 months po pala. Pagdating po ng November 3, yun po yung nag-mission po yung mga lingkod ng Lord ng lockdown. Lockdown po kayo. Na yun po, na sumama na po ako nun. Na yung damit ko nga po, 3 lang ata yun, tapos isang pantalon, 2 short. Yung parang, wala pong, wala sa decision na sasama ka. Kasi di nga po tayo pinapayagan nun. Pero sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Sumama po ako nun. Sabi ni nanay nun sa akin, "Nak, 1 month ka lang ha? 1 month ka lang sa church." Pero nung narinig po natin yung tinig ng Lord, pagkatapos po namin mag-evangelism, kailangan ko yung buhay. Hindi ako nag-full time ng dahil sa napustos po ako. Di po ako nag-desisyon na maglingkod sa Panginoon ng dahil sa naranasan ko agad yung kapangyarihan ng Diyos o yung presensya ng Diyos. Nakapag-desisyon po ako na maglingkod sa Diyos nung mga panahon na sinusubok po ako. Na yung mga panahon na yung parang wala ka nang maaasahan pa. At sa panahon na wala ka po palang inaasahan, mas magandang magdesisyon na maglingkod ka sa Panginoon. Dahil mas madaling magdesisyon na sa panahon na nandun ka sa kasaganaan mo. Nandun ka sa kalakasan mo. Kasi bakit po? Kapag malakas ka, kapag nasa kasaganaan ka, madali kang magdesisyon eh. Paano kapag nanghina ka na, babawin mo yung desisyon mo? Di nyo po ba napansin, maraming nag-full time na winidraw yung kanilang pagpo-full time. Kasi bakit? Nasa kalakasan po sila. Nung sila po ay mag-commit po sa Panginoon. Pero mabuti pa rin po ang Panginoon. Nakakapanatili pa rin po sila. Pero sinabi po ng mga ngaral po, chapter 5, na kapag nangako daw po yung isang tao at hindi niya ito tinupad, anuman yung kanyang gagawin, ay hindi niya ito magpapala. Di ba po? Kaya napakapalad po natin Church Victorious Miracle Jesus Ministry na tayo po na mga naglilingkod po sa Panginoon na lagi po tayong magsumikap po na mapaglingkuran po natin siya kasi ito na po yung huli po na kailangan kung ano yung ginagawa ng nanay gawin po din po natin. Busy po tayo. Wala pong masama maghanap buhay, wala pong masama magtrabaho, tulad nga po. Kasi kawan nga po. Sumisigaw po kasi kung nag-i-evangelism po ako. Nagsidatingan po yung mga nagtatrabaho. Yung mga nakamotor po po. Galing po sila ng trabaho, itinapin po natin yung patungkol sa trabaho. Pag pumasok po sila agad sa kanilang mga tahanan, yung pagsabi po natin na wala pong masama magtrabaho, wala pong masama maghanap buhay. Pero alam niyo po ba yung masama? Yung kinalimutan mo yung nagbibigay buhay. Oo, nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya. Oo, nagtatrabaho ka para sa iyong kinabukasan ng inyong mga anak. Pero paano kung mawalan ka na ng buhay? Sino na yung magtatrabaho para sa kanila? Nagsilabasan po yung tao. Pati po yung nanay po na pinuntahan ko ngayon na nag-i-intro pa lang po ako. Pumasok na po siya agad sa kanilang tahanan. Nung itinapit po natin yung Matthew chapter 11 verse 28, na lumapit kayo sa Panginoon, kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo
ko kayo ng kapahingan, lumabas po siya. Sabi na, oo, may problema. Abang po tuloy nagsishare po ako, nakangiti po ako. Kasi nung nag-i-intro pa lang po ako, nung pasimula ko pa lamang po, sila po ay nagtitaguan sa kanilang mga lugar. Nung nakita po natin na nagsisipasukan na po sila, di ko alam kung mga 3 to 4 minutes po ata yung nagsitago sila sa kanilang mga tahanan. Nung naitapik na po natin yung mga ano po, natumpakan yung kanilang mga pangangailangan. Para po silang pag nilabas yung kanilang mga ulo lumabas po sila sa kanilang mga bahay. Pati po yung mga mga wanis po doon. Nagsilabasan din po. Mga nakinig po sila ng word of God. Kasi bakit po? Kapag yung salita po ng Diyos na ipangaral po siya, sabi ko nga po, hindi na sayang yung pagbigay po nila ng pamasahe po sa amin. Kasi bakit po? Marami pong tumanggap, marami pong niligtas ang Panginoon. Na pagsusumikapan po natin sila na mapanatili po sila. Na dadalaw at dadalawin po natin sila. May kasama man o wala, basta nandito po tayo, dadalawin po natin sila. Kasi bakit po? Yun po yung gusto po ng Lord eh. Inaabot na sila. Natumpakan na sila ng salita ng Diyos. Alam ng Diyos na may pangangailangan sila, kaya yun yung naisabi po ng hindi nga po natin nabanggit dun yung 1 Peter chapter 5 verse 7 kasi yung Mateo 11 verse 28 pa lang naitapit po natin, nagsilabasan na po sila. Kaya yun po, in-encourage po natin sila ng in-encourage. Yung mga tao naman po, yung mga lalaki na nagtrabaho po sila, na pumasok agad sa kanilang mga tahanan. Pagsabi po natin na yung pinagtatrabahuhan mo, kahit magpakamatay ka sa kumpanyang pinapasukan mo, na sa oras na mamatay ka, hindi papalitan ng boss mo yung tungkulin mo sa loob ng inyong tahanan. Huwag kang magpakapagod, huwag mong iubos yung oraw. Huwag niyong iubos yung oras mo. Huwag mong ubusin yung araw mo sa pagtatrabaho. Dahil kapag namatay ka sa pagtatrabaho na yan, kahit may sahod ka na napakalaki, kapag nawalan ka na ng buhay, yung tungkulin mo sa loob mo ng inyong tahanan, hindi papalitan ng boss mo yung buhay mo. Di ba po, halimbawa, namatay po, halimbawa ako po, nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya. Sa isang kumpanya, habang po ako'y nagtatrabaho, doon ko na po ginugol yung buhay, yung lakas ko po sa isang kumpanya po ito. At kapag namatay po ako, hindi naman pwede sabihin ng boss ko na, o dahil namatay na yung ano ko, ako naman yung iaano ko yung pamilya niya. Di ba po hindi naman ganun? Na, alam niyo po ba, kapag namatay po tayo, sa mga kumpanya po pinapasukan po ninyo, isang buwan may kapalit ka na doon eh. Mag-hiring po ulit sila eh. Kaya mga minamahal, sa inyong pagpasok sa trabaho, huwag po natin ibuhos po doon yung lakas po natin. Maglaan po tayo ng oras sa Panginoon. Iba po, sabi niya sa yung unang puntos niya po sa Mark chapter 12 verse 30 na mahalin daw po natin ang ating mahal na Panginoon ng buong puso, buong lakas. Paano natin may bibigay yung buong lakas po natin kung sa pagtatrabaho po natin? Wala na. Pagod na tayo. Diba po, anong lakas pa may bibigay natin sa Lord? Tira-tira. Kaya, gusto po ng Panginoon, yamang hinulman niya po tayo. May karapatan siyang bawiin yung buhay natin, may karapatan siyang pahabaan yung buhay po natin. Siya daw po ay katulad po ng isang magpapalayok. Siya daw po ay may kakayahang gawin kung ano yung ginagawa ng isang magpapalayok. Lalo-lalo na po sa buhay po natin. Hinalintulad niya po tayo sa isang putik. Nagagawin na isang palayok. Nagagawin na itong mamahalin o gagawin pong itong mumurahin. Nagagawin ito na gagamitin sa pang-araw-araw o gagamitin pong ito sa pangmahalagang okasyon. Yun niyo po ba napansin? Na yung mga bagay, mas marami po tayong ginagamit na mga bagay na pang-araw-araw. Pero bakit yung, halimbawa, yung damit po natin,
mayroon po siyang schedule o mayroon po siyang panahon kung kailan lang po natin susuotin. Na kapag may big event, saka lang po natin susuotin yung napakaganda nating gamit. Napakaganda nating sapatos, kung may kwentas po tayo, saka lang po natin ilalabas, mga bracelet po natin, di ba po? Yung mahalagang bagay, saka lang po natin ilalabas kapag may mahalagang okasyon. Ganun po tayo ginawa ng Panginoon. Ginawa niya po tayong napakahalaga. Hindi po tayo ginawa na parang gamitin lang pang araw-araw na parang wala lang. Na kapag nasira, okay lang. Papalitan ko lang din naman yung parang mga local po ba. Ginawa po tayo yung napakahalaga na kung saan tayo po ay ginagamit sa napakahalagang gawain. Di niyo po ba napapansin? O katulad po kanina, kapag walang tutugtog, kapag walang instrumento, walang aawit, ano po, iba po malungkot, matamlay yung gawain. Ganun po kayo kahalaga sa harapan po ng Panginoon, mga music team. Kayo po yung pinakaunang napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Dahil kayo yung sasamba. Hindi niyo po ba alam na kayo po unang pinapatayo sa unahan? Na nung panahon ng Old Testament, hindi sandata yung kanilang panlaban sa pamamagitan ng praise and worship ng kanilang mga tugtugin, kanilang mga tamburin, ay nananalo sila sa labanan. Kasi bakit? Kapag nagpuri na yung mga worship team, nung panahon po ng Old Testament, ay ginugulo ni Yahweh yung isipan ng mga tao, ng mga kalaban. Sila mismo, yung mga kalaban mismo, sila mismo yung naglalaban-laban. Kasi ginugulo po ng Panginoon. Ganun po kayo kahalaga. Hindi niyo po ba napansin? Nung panahon po ni Haring David, nung hindi pa po siya hari, nung si Haring Saul pa lamang po, pinadalhan ng masamang espiritu, sa kanyang pagtugtog po, kapag tumutugtog na po si Haring David, ay lumalayas yung masamang espiritu. Ganun po kayo makapangyarihan. Kayo po yung unang binababaan ng presensya ng Diyos pababa po sa kongregasyon. Di niyo po ba napansin habang umahawit kayo mayroong nagiiyakan? Di niyo po ba napapansin na kapabang tumutugtog kayo, may mga taong nakaluhod, tumutulo yung kanilang mga luha? Kasi bakit? Yung presensya na bumaba sa inyo ay babagsak din po sa kanila. At kapag yung mga awit dito sa unahan, hindi siya nagpakababad sa Panginoon. Yung tutugtog sa unahan, hindi siya nagpakababad sa Panginoon. Makikita niyo po yun, parang hindi po siya magkakasundo agad. Pero kapag flow po yun ng Holy Spirit, lahat ng bagay ay napakagaan, napaka-smooth. Buhang-buha yung bawat nota. Di ba po? Hindi niyo po ba napapansin, kahit napakagaling yung kumanta, namamali pa rin kayo? Di ba po? Kahit napakagaling yung tumugtog, minsan namamali pa rin po kayo. Kasi bakit? Ipinapakita sa atin ng Panginoon na wala tayong magagawa kung wala siya. Na yung bagay na nagagawa po natin, talent lang po yun. Pero kapag sinabihan ng po, sinabayan na po ng presensya ng Panginoon, anointed na po yun. Yung presensya ng Diyos ay babagsak. Kaya napakapalad nyo. Ako nga po, nagkakamera lang po ako kapag may mga gawain. Habang kayo po ay sumasamba, lalong-lalo lang po sa anniversary po ito na darating. Alam po natin na maraming naman po hindi lang mapagpapala. Talagang malulunod sila sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, kapag itinututok ko na yung camera sa isang tao na umiiyak, ako mismo napapaluha po ako. Ako mismo inaabot po ako. Nung isang time, nung hindi ko pa kayang kontrolin yung sarili ko, nung nasa Balaogan po kami, Ablaze po ata yun. Hawak-hawak ko yung camera. Ako mismo napuspos po ako. Yan po tuloy, napansin po tayo ng mastermind. No, kapag magka-camera, kakaipos-pos ka na. Pagka-iyak, Hindi mo daw kontrolin mo. nakita. Kaya yun, Lord, tulungan mo po ako makontrol yung sarili ko. Na kahit iyak na po tayo, kahit gusto na po natin magpalahaw sa presensya ng Diyos, hindi na po natin
pinipigilan na lang po natin. Pero pag uwi po natin sa room na pupuntahan po natin, doon po natin itinutuloy. Kasi bakit po? Napakahalaga po yung presensya po ng Diyos. Kasi bakit po? Uulitin ko po, ang Diyos daw po ay may kakayahan kahit napakaganda ng plano niya. Kung tayo daw po ay hihiwalay sa Kanya, pwede po itong pumangit. At alam niyo po ba na kinakailangan na tayong mga tao ay laging maniwala, magtiwala, sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Na yung kung anong yung mayroon kayo, yun yung ipagamit po natin ng buo sa Panginoon. Kasi, yun nga, hindi niyo po dapat, maraming mga tao na may vision pero nagpapakasasa pa rin sila magtrabaho. Kasi bakit po? Walang contentment. Minsan kung sino pa yung maraming pera, maraming utang. Tayo nga, hindi masyadong, hindi nga ganun karami yung pera po natin, wala naman tayong utang. Tayo yung mas mapalad. Kasi bakit? Sabi ng Kawikaan, chapter 22, kapag daw po ikaw ay nangutang, alipin ka ng pinagkakautangan mo. Hindi ba po ayaw natin magpaalipin po muli? Pwedeng ikaw yung magpautang, huwag ka na lang mangutang. Kasi bakit? At kung mangungutang ka, huwag mo paabutan ng pangalawang araw, magbayad ka agad. Para walang tubo. Di ba po? Kaya yun po, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, binayaran po tayo ng Panginoon. At huwag na po muli natin utangin yung buhay natin sa Diyos. Bakit ko po sinabing utangin? Kasi magpapakasasa na naman po tayo sa mundo ito. Parang hihiwalay po tayo sa Panginoon. Parang i-withdraw po natin yung lahat ng magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Naunawaan po ba natin? Ngayon po mga minamahal kong kapatid, katulad ng leader po na inilagay ng Diyos sa iglesia po ito, ng lingkod ng Diyos sa buhay ng ating nanay sa pananampalataya, na kung paano siya namumuhay sa pananalangin at pag-aayuno at buong pananampalataya sa Panginoon. Hindi po ba napansin? Sa loob ng isang tahanan, kahit sabihin na natin na may yung isang magulang, yung partner, may anak na 5. Di ba po, minsan yung 5 anak niya, di niya yun makontrol eh. Di ba po? Minsan, wasak pa sa loob ng tahanan. Kami nga po, pito pa eh. Minsan nag-aaway-away pa dati. Di ba, ano pa po kaya ang ating nanay? Napakarami niyang hinahandil eh. Marami na siyang anak, imbis na si Kuya Jan lang eh. Marami na tumatawag na kayo. Si Kuya Jan, marami ng kapatid at maraming kuya. Marami ng tatawag sa kanyang kuya. Di ba po? Kayo po. Si tatay, isa lang yung anak. Marami nang tumatawag sa kanyang tatay kasi bakit po? Ganun po kabuti ang Panginoon. Di ba po? Kaya, kung ano man po, yung kakulangan ng ating nanay, huwag po nating hanapin yung kakulangan niya. Punuan po natin. Kasi bakit? Siya po ay namumuhay na pananalangin pag-aayuno. Kaya, yung lagi nga po sinasabi po sa amin na kapag may nakita kayong kulang sa akin, punuan niyo na lang ako. Na, alam niyo po ba, hindi po nakikita po namin yung kakulangan po ng ating nanay sa pananampalataya. Yung nakikita po namin kung paano po siya maging nanay po talaga. Di naman po kami tatagal dito eh. Mas gugustuhin po namin magtrabaho kasi may pera kami noon eh. Mas gugustuhin po namin na magliwalay sa mundong ito eh. Pero kung hindi po mabuting tao yung lingkod ng Lord, kung hindi po kayo nagpakita ng mabubuting asal sa amin, walang tatagal po sa iglesia po ito. At wala pong tatagal. Na parang hindi po ituturing na nanay si nanay kung masama po yung kanyang ugali. Kaya po maraming tumatagal sa kanya ng dahil po sa ano po. Hindi niyo po ba napansin? Mas maraming taon niyang pinagtyagaan yung ugali po namin bago po kami naging masunurin sa kanya. Ako po isang beses niya lang po ako napagsabihan. Sabi ko nga po, mas masakit magsalita, ay mas masakit makarinig ka ng salita sa taong mahal mo. Kasi kami po yung mali kaya tinanggap po namin kasi kami po yung laging late. Alam na po namin kung ano yung oras, naghintay tuloy si nanay ng mahigit 1 oras. Kaya yun, napagalitan kaming lahat.
Kaya yun po, sabi po ng panaghoy, na kapag napapagalitan ka ng dahil sa iyong kasalanan, huwag ka nang magsalita pa. Huwag mo nang ipagtanggol pa yung sarili. At doon tayo po ngayon, lahat po kami tahimik, wala mong umimik kahit isa. At nung tumayo na po yung lingkod ng Diyos sa pulpito, yung ating nanay, sabi niya, ito yung mga gusto kong manggagawa. Kasi kahit napapagalitan na sila, kahit nakakarinig na sila ng masakit na salita, hindi pa rin sila umiimik. Dati kapag nakapagsalita kami ng masakit na salita, laban agad yung mga tao eh. Yung parang lumalaban agad. Pero daw po ngayon, sabi ni nanay, ito yung gusto kong manggagawa. Kasi bakit? Kahit na pagsasabihan na, kahit nahihirapan na, hindi pa rin ako nakakarinig sa kanila. Kaya napakapalad po natin, church, na tayo po ay maglingkod sa Diyos ng totoo. Dahil yung paglilingkod natin sa Diyos ng totoo, ano man yung mayroon po tayo, ibigay na natin sa Diyos ng totoo. Kasi para naman po ito lahat puro sa Kanya. Kasi paano po pag dumating ang Diyos mamaya, o yung inaipon natin sa bangko, wala na. Di ba po? Di ba sinabi na gastusin nyo lahat agad? Binibigyan ko lang po kayo ng ano po, na paano kapag dumating ang Diyos ngayon, paano yung naipon natin, sino yung gagamit? Antay Kristo. Di ba po? Pero kapag yung bagay na mayroon ka pinagamit mo sa Diyos, pagpasok mo sa langit, lahat yung tatanggapin mo. Di ba po sa paaralan, binibigyan lang po ng medal, ng certificate, yung mga estudyanteng masisipag. Yung mga estudyante nag-aral talaga ng nagsumikap. Yung mga estudyante na papitiks-pitiks lang, gagraduate sila katulad ko, pero wala silang matatanggap. Pero yung mga estudyante nagsumikap, mayroon po silang medal, mayroon po silang certificate. Tayo po, hindi lang medal yung ibibigay po sa atin ng Diyos, kundi corona. Kasi lahat po tayo nagsumikap na mapaglingkuran ng totoo ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po, wag po tayong kumaya po sa ginawa po ng bayan ng Israel na kung saan na sila po ay nagmatigas po. Alam niyo po, yung sulat po, kung babasahin po natin yung kabuuan ng sulat ni Propeta Jeremiah hanggang yung aklat po ng panaghoy, dahil siya po yung nagsulat po nito na halos na daw po yung mabalik na daw po yung kanyang sikmura, kakaiyak para may panumbalik lamang po yung bansang Israel sa ating mahal na Panginoon. Na hanggang natapos po yung aklat ng panaghoy, hindi pa rin po nanunumbalik po yung bayang Israel. Hanggang po nakasulat po ng panibago at tinawag na New Testament nang dahil nga po sa grace at kahabagan ng Panginoon na ang Diyos ay hindi nagsasawa na tayo ay unawain, ang Diyos ay hindi nagsasawa na tayo po ay mahalin. Kaya ganun po siya kabuti sa ating mga buhay. Kahit gaano katigas ng ating mga puso, ng ating isipan, na kahit magkasala tayo ng 1,000,000, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay hindi masukat, mas marami pa sa 1,000,000,000. Kaya mga minamahal, ano man yung pagkukulang po natin, punuan po natin. At sa darating na anniversary, ibigay po natin yung pinaka-the best po natin. Magpupuyat na naman po tayo, sigurado po yun. Kaya kinakailangan na sa pagpupuyat na ito, bihira lang naman po tayo magpuyat sa gawain ng Lord. Kaya wag po tayo masyadong mag-ano. Na yun nga po yung sinasabi ko sa mga kasamahan ko po minsan pagpupuyat na sa mga pastor na ano yan, tatayo pa tayo tapos puyat-puyat tayo, mapapangit na natin nun. Kasi sinasabi ko po sa kanila na hindi po yan, minsan lang po tayo mag-sacrifice sa Panginoon. Di ba nga minsan pag nagtrabaho tayo hanggang madaling araw, ito gawa ito ng Panginoon eh. Kinakailangan na mas the best yung maibigay natin, puyat man tayo o hindi, basta para sa karangalan ng Diyos. Kasi yung bawat oras po na binibigay natin sa Panginoon, paparangalan po tayo. Kaya wala pong nasasayang na panahon, wala pong nasasayang na oras kapag ibinigay mo ito sa Panginoon. Dahil lahat po ito ay Kanyang susunod. Kaya may naunawaan po tayo. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay maging manalangin. Tapos na po tayo.
namin. Tulad ng sinulat mo sa aklat po ng Isip. Nabibigyan mo kami ng bagong puso. Bibigyan mo kami ng bagong isip. Bibigyan mo kami ng bagong espiritu, Ama, upang masunod ang iyong kalooban. Huwag mong hayaan na kung ano yung ginawa ng bayang Israel ay gawin po namin. Na kung sila'y nagmatigas at hindi sumunod sa iyo, Panginoon. Kahit isang segundo, Ama, huwag mo pong papahintulutan na kami humiwalay sa iyo, Panginoon. Kahit sa isang minuto, Panginoon, huwag mong hayaan na kami maiwalay sa iyong presensya. Nasa nalalaping araw po namin sa mundong ito, ng bawat hininga na dinudugtong mo sa aming mga buhay. Hayaan mo po, Ama, na magamit po namin ito para sa iyong karangalan. Ang bawat kayamanan na natatanggap namin sa mundong ito, Panginoon. Alisin mo po kami sa pagmamahal sa salapi at hayaan mo na maibigay po namin ito sa iyo ng buong buo. Na mas mamahalin ka po namin kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Dahil sinabi mo, lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Mawawala yung pera, mawawala yung malalaking bahay, mawawala ang kagandahan ng mundong ito. Pero yung salita mo, siyang mananatili. Yung mga salita mo na inukit sa aming mga puso, yung mga salita mo na inukit mo sa aming kaluluwa, yung mga salita mo na inukit mo sa aming mga espiritu, hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagtatrabaho, ano man ang aming ginagawa, saan man kami mapunta, palagi itong magpaalala sa aming mga buhay. Ano mang kabisihan sa mundo nito na aming gagawin, hayaan mo na ang aming mga isipan ay laging nakakonekta, na ang aming mga puso ay nakakonekta sa iyo. Mabisi man ang aming mga katawan, pero hindi ang aming mga puso at isipan. Ibig at nais namin, Ama, na lagi sa iyo dumudulog. Ibig at nais namin po sa iyo na lagi kami nakakonekta. Dahil sa mundo pong ito, Ama, na puno ng kahirapan, hayaan mo. Ikaw ang lagi po, Panginoon, manguna magkontrol sa buhay ng bawat. Lalo na sa lugar po ng Ahuno pong ito, Ama, sa mahabang bar. Ikaw po ang mag-ingat manguna sa lugar pong ito. Lahat ng tao na nakatira sa lugar pong ito, Ama, proteksyonan mo po sila, hayaan mo na buksan mo ang kanilang mga pangunawa. Sa bawat salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan, hayaantakin mo sila. At salamat po, Ama. I-bless mo yung lahat ng dumalo, Panginoon. Lahat ng dito, lahat ng anak mo, Ama. At maging sa nanonood ng live video pong ito. I-bless mo po silang lahat. Ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Kanilang mga mental, emosyonal, ang kanilang spiritual, Ama. I-bless mo sila financially, Ama. At marami pong salamat. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, ikaw ang magkontrol sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng sakit karamdaman dahil ito'y pangako. Nasasawayin mo yung lahat ng gawa ng Diablo, Panginoon. At pagpapalain mo ang lahat ng kanilang pinagkakakitaan, Ama. I-multiply mo, itaas mo pa ang kanilang mga sahod. Ang lahat ng may negosyo ay itaas mo pa po. Doblehin mo pa po ang kanilang mga negosyo, Ama. Ikaw ang Diyos na nangako sa aklat ng Samuel na kaya mo ang kahit yung pinakadukha ay kaya mong payamanin sa isang segundo lamang. Yun yung gawin mo po sa kanilang mga buhay. I-multiply mo nang i-multiply ang kanilang negosyo, i-multiply mo nang i-multiply ang kanilang mga sahod. Itaas mo ang kanilang mga katungkulan sa kanilang trabaho. At marami pong salamat ang kanilang mga anak, mga apo, Panginoon, ikaw nang bahalang mag-iingat, magprotekta sa kanilang mga buhay. At ang bawat salita na napakinggan namin sa umaga pong ito, selyuhan mo po sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Na ito'y palaging magpaalala po sa amin na ginawa mo po kami na napakahalaga at gagamitin mo kami sa mga mahalagang bagay at okasyon.
At salamat po ang lingkod mo sa buhay ng Pastora Richie Edradanam. Salamat po sa kanyang paninindigan sa iglesyang ito. I-bless mo po ang kanyang buhay. Protektahan mo po siya. At narito po ang Victorious Miracle Jesus Ministry ay nagbabalik po sa iyo na mataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. So po'y nangyari po ang lahat na magsitayo at tayo po'y nalangin sa pagkatapos po ng gawain ng Diyos. Aming Diyos, sa mabuti sa lahat, salamat po Panginoon sa aming mga napakinggan sa umaga pong ito, O Diyos, sa patuloy ng pagtitikin mo, Panginoon po sa puso ng bawat isa, O Diyos. Tunay nga Panginoon, ito na po ang nalalabing panahon na ipinagkakalo mo sa bawat isa, O God. Kaya mo Panginoon na hindi po masayang ang bawat ginagawa po namin, Panginoon. Hindi po masayang ang bawat buhay na nagbigay ng oras at panahon, Panginoon. Yes, Upang patuloy na isulang yung gawain, Panginoon, sa magkaiba't ibang lugar, O God. Kaya mo po ang bawat buhay po na ito ay patuloy mong patatagin, patuloy mong palakasin, Panginoon. At kung anumang pong aming pagdaanan, anumang pong aming pagsubok, O God, patuloy po namin ito malalampasan dahil sa iyo, Ama. Dahil sa patuloy mong pagsama sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, na hindi po kami titigil, hindi po kami maghihimagot, O God. Tunay hindi po kami manghihina sapagkat ikaw po, Panginoon, ang aming kalakasan. Yes, Father. Salamat po, Diyos, na patuloy mong pinatatag, pinatibay ang buhay ng bawat isa naririto, Ama. Yamang Panginoon, wala po kami ibang nais kundi makasama ka, Panginoon, sa buong panahon. Ikaw patuloy naming maranasan, mapaglingkuran sa nalalabi po naming oras, sa nalalabi po naming buhay sa mundong ito, God. Hayaan mo, Panginoon, na ang gawain mo ay patuloy na may ayos mo, Panginoon. Yamang ikaw ang Diyos ng kaayusan. Hindi mo nais na may kulang, hindi mo nais na may hadlang, pagkat ito ang gawain na itinalaga mo, itinindig mo, Panginoon, sa pinakapuso mo, O Diyos. Ipinanganak ang BMJ Mamono, Panginoon, sa pinakapuso mo, Lord. Hindi mo hayaang maging huli ito. Hindi mo hayaang mahuli ang mga naririto, Panginoon. Pagkus ito po ay tataas mo. Ilalapit mo, Panginoon, sa iyong puso, God. Kaya mo, Panginoon, na sa buhay po na yung panlalingkod, Ama, sa buhay po ni Pastor Man. Marami pa pong kaluluwa sa Angono chapter. Ang siya magbubukas ng kanilang mga puso, magbubukas ng kanilang mga isip. Yes, Father Lord. Natunay nga, ito na po ang maling panahon. Tunay nga, ito na po ang nalalabing mga oras, O God. Hayaan mo, Panginoon, na sa buhay po niya, O God, maging buhay na patotoo po siya, Panginoon, sa nakakarami, Panginoon. Makita at mahayag ka sa kanyang buhay, Ama. Magningning ay yung glory, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. At tunay, hindi ang kanyang sarili, hindi ang kanyang galing, talino, lakas ang makita ng mga tao, kundi ikaw, Ama. Ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay ang siyang makita nila, Panginoon. Napatuloy nga, O God, wala po silang magagawa kung wala ka, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At tunay nga sa nalalapit po na anibersaryo, Panginoon. Tunay nga, O God, ikaw ang naktaktak, Panginoon, ng araw na ito. Tunay nga pang nahayaan mo, O Diyos, na ang lahat ng members of Body of Christ, O God. Tunay makarating po, Panginoon, na maluwalhati. Ligtas, maayos, Panginoon. Taya mo, Panginoon, na balutin mo ito ng yung banal na dugo, God. Patuloy kaming magpupuri sa asambay sa dakilang pangalan. Ikaw patuloy na magparangalan, Panginoon, sa gawain, sa anibersaryo na ito, God. Ikaw patuloy na maitaas, Panginoon. Salamat po, Diyos, na lahat po ng aming pangangailangan, Panginoon. Mula po sa mga instrumento, O Diyos. Mula po sa mga gamit na kailangan po namin, O God.
God. Mula po sa pagkain, O Diyos. Tunay nga lahat po na ito, maging po sa gagamitin pong venue, Panginoon, ng God. Ikaw po lahat magsasaayos na ito, Panginoon. Decoration, O Diyos. Mga upuan, mga lamesa, Panginoon, Father God. Lahat po ng ito, ikaw kumpletuhin mo, O Diyos, sa araw po na anniversary. At tunay nga, O God, ikaw patuloy na magpapaganda nito, Panginoon. Ikaw patuloy na magsasaayos ng lahat ng aming mga kailangan. Salamat po, O Diyos, na tunay nga ang anibersaryo ng itong darating ay talagang pinagtagumpay mo na, O Ma. Ikaw ang Diyos na katagumpayan at tunay nga po makikita at mararanasan po namin. Hindi po katulad ng dati, lahat po ay bawang bago na, Panginoon. Tunay nga papakita mo, Diyos, ang iyong kadakilang paggawa, pagkilo sa aming mga puso. Salamat po, Diyos. Tunay nga, Panginoon, wala po kaming sawang magpapasalamat sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa lahat ng aming mga pananalangin, O Diyos. Hindi man po namin masambit lahat po, Diyos, sa oras na ito. Alam mo po lahat ng ito, God. At tunay nga, Panginoon, pinagkakatiwala lamang po namin sa iyo ang lahat. Sumayaw lahat ng papuri, parangal, pagdakila, pasasalamat sa tayong pangalan po. At po magsabi ng Amen. Ito tayo po'y magkamayan, tayo po'y babatian. I love you with the love of the Lord. At kita-kita po tayo next Sunday, church. At tunay nga 4th anniversary na po ng Victorious Miracle Jesus Ministry. Amen. Ano ba?